again, ganda ka-chika live. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Suportado ng Kapuso Stars at malalapit kay Miss Barbie Forteza ang premiere night ng pelikula niyang P77 na ginanap nga po sa SM The Block noong Lunes nga po, July 28, 2025. Suportado rin si Miss Barbie ng kaibigang kapamilya star kada ni Mr. Jason Deck na nainiling po sa kanya. Kabilang nga po sa dumalo ang Sangre star na si Miss Bianca Umali, mga taga BBB Celebrity Collab Edition na sina Mr. Dustin Yu, Miss Bianca De Vera at Josh Ford, at ang mga kasamahan ni Miss Barbie sa pulang araw na sina David Licauco, Joy Ortega at Mr. Alden Richard. Puring-puri naman po si Mr. Jameson sa performance ni Miss Barbie Forteza sa P77. Good job, good job. And the emotion that she showed sa movie was really good and it's something that everyone should watch. It's not the typical Barbie, sabi nga po ni Mr. Jameson. Pagkatapos ng screening, maraming vloggers ang nakakuha ng video na nagkita sina Miss Barbie at Jameson sa may parking lot at sandaling nagkatsikahan bago umalis. At syempre, puring-puri rin po si Mr. Alden kay Miss Barbie dahil nung ginagawa ng actress ang P77 ay kasabay nito ang taping nila ng punang araw, kusahan mahirap din ang role ng actress bilang si Adelina. Marami nga pong umagre sa komento ni Mr. Alden na pinataob mo na naman silang lahat, congrats! Dagdag pa nga po ng pahayag ng Asia Multimedia Stars, this is a very taxing role for her and I know that she's filming this heart in hand with pulang araw, so grabe. Yun ang gusto ko kasi kay Miss Barbie. Kaya masarap siyang katrabaho at saka masarap siyang kasama. Kapag meron siyang something on her plate, hindi siya nagbibigay ng half-baked. She always give it for all. So hindi mo makita yung karakter niya as Adelina sa pulang araw. Dito, this is a very different din. Parang everything was laid out of perfectly of her. I like the film very much. Parang ano kasi si Barbie fine wine. Kung yun ay pasarap ng pasarap, siya ay pagaling ng pagaling. Pero pwede na rin joke lang. Pahabol pa ni Mr. Alden Richard, 40 talaga ni Direk Cabredo ang horror, na-achieve niya ang jump scare sa mga eksena kaya sa buong pelikula ay panay ang tini ng mga manonood. Direk ang direktor ng MMFF 2023 official entry ng Malari. Nandun nga po si Mr. Atom Araulo sa premiere ng P77 bilang pagsuporta sa GMA Public Affairs at GMA Pictures sa pangunguna nga po nila Nezel Valdiza at Annette Gozon Valdez. Sama nga rin po ang pamilya ni Miss Jackie Lou Blanco na sadyang napakagaling sa kanyang kakaibang role sa P77. She really makes every role na markado. Nakaka-excite lang si Miss Jackie Lou na lalo pang lumalawak ang artistry sa paggawa ng ganitong pelikula. Pagsabak muli sa teatro, at syempre, aabangan siya sa kanyang Cinemalaya movie soon. As for Atom, heto naman ang comment ng award-winning journalist tungkol sa P77. Trust the team at GMA Public Affairs to bring heart to the horror genre. And yes, those jump scares got me good. Great performance all around, especially from the lead Barbie, Miss Barbie Forteza, who really carried for the film. Congratulations to the entire team. Kasabay nga po ng P77, mag-o-open nga po sa July 30 sa local cinemas ng Lasting Moment ni na Miss Shu Ramirez at Mr. GM De Guzman at ang exclusive sa SM Cinemas and How to Get Away from That Toxic Family starring Sanjo Maruto. Nag-red carpet premiere ang Lasting Moments noong June 2 sa SM Megamall Mandaluyong City. June 4 sana ang playdate nito pero kakaunting sinihan na ibibigay noon dito dahil priority ang malaking Hollywood films. Nahimok ang writer-director-producer ng movie na si Fifth Solomon na iurong sa July 30 ang playdate ng Lasting Moments. Pinaghirapan talaga namin itong pelikula. Ito ang masasabi ko, maganda siya. Sabi nga po ni Direk Fit, kung hindi kayo magandahan, maganda pa rin siya. Noong 2021, sinulat nga po ni Direk Fit ang Lasting Moment. Laganap pa noon ang mga kaso ng COVID-19. Pahayag nga po ni Direk Fit na sa bahay ko lang walang magawa alone. So naisipan ko magsulat kasi nakakanood ako ng mga documentaries about revelation ng movie na ito. So parang naisip kong gawin siyang pelikula talaga. I think nakita ko na kasi yung parang niche ko. Iba lang storyteller, scriptwriter, director. Kaya ko yung comedy pero mas nakukulot ko yung puso ng mga tao kapag sa drama. Siguro ganun nga, parang pinaka-happiness person. Sila dun sa kayang bigyan ka ng kulot at lungkot sa buhay. Nag-special screening ang How to Get Away from the Toxic Family noong July 21
sa The Black vs. SM North-East sa Quezon City. Ma-international screening ito before and after showing nito sa SM Cinemas. Co-star nga po ni Mr. Sandro sa movie sina Susan Africa, Richard Kwan, Cherry Lara at Noni Vicamino sa direksyon nga po ni Mr. Lawrence Fajardo. Kuwento nga po ng producer na si Mr. OG Diaz, inilabas na ito sa Los Angeles, California, sa Nagoya, Japan. Yung mga OFW sa Nagoya talagang para sila nakikipag-usap sa TV. OFW nga po ang central character ni Mr. Arzenio. Kaya nakakarayit dito ang mga Pinoy na international screenings. Pamamatweet pa po ni Mr. OG, hindi namin ginawang common yung ending na lagi natin napapanood sa teleserye. Tapos kung mapapansin nyo, may pagka-Gen Z yung atake. So kahit millennial si Arzenio, Gen Z yung atake nito. Ina-apply namin ito sa makabagong henerasyon para magkaroon din sila ng ideas na pag toxic na, awat na. Tumakas ka na at sarili mo naman ang asikasuhin mo. Kung meron kami ritong ako muna, ako naman. Nilalaman ng pelikula is ang pahayag po na sarili din ang isipin bago pa man ang iba. Abi nga po ni Mr. OG Diaz, makakarelate dito ay yung maraming OFW, as in OFW po ang isa sa pinakamaraming makakarelate sa pelikulang ito. Samantalang tumako naman po tayo sa update natin about po kay Miss Catherine Bernardo. Eto na nga po, nakabalik nga po ng bansa at sumabak agad nga po sa trabaho ito si Miss Catherine Bernardo matapos ang mahigit 3 linggong bakasyon sa Melbourne, Australia. Ang bongga pa nga po ni Miss Catherine dahil nakapila agad ang mga trabahong gagawin nito. Trabaho ang nakabang sa kanya at parang hindi talaga po nababakante itong si Miss Catherine. At nito nga pong Martes nga ay nagsimula na nga po si Miss Catherine na gawin ang mga nakalendaryo niyang trabaho. Isang bonggang endorsement shot ay natupag agad ni Miss Catherine Bernardo at ng kanyang team. Kaabang-abang ito at tiyak na magugustuhan nga po ito ng mga solid fans ni Miss Catherine Bernardo. Isa nga po sa stylist ni Miss Catherine Bernardo na pinsan na naliling sa kanyang politiko na si Mr. Mayor Mark Calcala. Ang unang nagpost sa social media ng ganap po ng Asia Superstars nitong Tuesday ng umaga. Bahagi nga rin po ng video clip ang manager ng actress na si Miss Lolo Romero ng photo at video ng kanilang muling pagkikita after na ilang weeks. Muli sila nakita ng dalawin nga po ni Miss Lolo ang kaanak-anakan sa shoot nito mula sa almost 3 weeks vacation. Fresh na fresh nga po at mukhang nakapag-relax raw po itong si Miss Catherine Bernardo sa bakasyon at game na game niya sa kanyang mga trabaho. At mukhang tuloy-tuloy ulit ang mga gagawin nitong endorsement shot, teleserye at pelikulang Elena 1944. Pero syempre tuloy-tuloy rin nga po ang issue kay Miss Catherine. Wala talaga siyang pahinga sa mga intriga ibinabato sa kanya. Ang masasabi lang po natin mga taga-suporta ni Miss Catherine Bernardo na nagmamahal sa kanya at patuloy na mamahalin siya, welcome back Miss Catherine. At alam niyo po ba nakakabilib nga rin po itong mga ibang supporter po ni Miss Catherine Bernardo kasi talagang nire-respeto nila yung desisyon or pananahimik ni Miss Catherine Bernardo sa lahat po ng mga intrigang binabato sa kanya. Kahit na po sobra-sobra na po, below the belt na po yung pambabatikos kay Miss Catherine Bernardo, nananatili pa nga rin pong pantahimik si Miss Catherine Bernardo.